Breaking news, China nakialam na sa laban ng Israel at Hamas. Chinese Foreign Minister Wang Yi nagpahayag ng kanyang galit sa Israel. Ang buong detalye sa balitang yan tutukan. At para sa ibang mga balita, mga Chino isa-isa nang pinapauwi sa kanilang bansa, lalong-lalo na mga nagtatrabaho dito sa Pilipinas. Ang buong detalye sa balitang yan, abangan. Drop. Pinuna ng China ang patuloy na operasyong militar ng Israel sa Gaza na sinasabing ang mga strike ay lumampas na sa kung ano ang katanggap-tanggap bilang pagtatanggol sa sarili. Sinabi ng tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry na si Mao Ning sa isang press briefing noong October 15 na ang China ay nagbabala tungkol sa tumitinding karahasan sa pagitan ng Israel at mga militanteng Palestinian sa Gaza. Nananawagan kami sa magkabilang panig ng magsagawa ng pinakamataas na pagpipigil, agad na itigil ang labanan at iwasang palawakin pa ang tunggalian at pahinain ang kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Sabi ni Mao, binanggit niya na bilang isang permanenteng miyembro ng United Nations Security Council, sinusuportahan ng China ang mga pagsisikap ng pamamagitan ng mga regional na bansa at organisasyon upang mabawasan ang mga tensyon. Gayunpaman, sinabi ni Mao na ang mga strike ng Israel ay lumilitaw na lumampas na sa kung ano ang maituturing na makatuwiran bilang pagtatanggol sa sarili laban sa mga pag-atake ng rocket mula sa Gaza. Ang Israel ay may karapatang ipagtanggol ang sarili, ngunit ang mga aksyong militar nito ay dapat na proporsyonal at maiwasan ang pinsala sa mga sibilyan, sabi niya. Muli, sa aming nakita, ang mga aksyon ng Israel ay tila lumampas na sa depensa sa sarili at maaaring masira ang paninindigang pagsisikap para sa isang mapayapang resolusyon. Ang China ay tradisyonal na kumuha ng isang neutral na paninindigan sa Israel-Palestinian conflict, ngunit nahilig sa pagsuporta sa Palestinian statehood at pagpuna sa mga operasyong militar ng Israeli sa mga nakaraang taon. Habang ang ugnayan ng Israel sa mga bansang kanluranin ay nasira, sinikap nitong palakasin ang pang-ekonomiya at teknolohikal na pakikipagtulungan sa China. Gayunpaman, ang Beijing ay nananatiling maingat sa pagiging hayagang sumusuporta sa Israel sa kapinsalaan ng relasyon nito sa mga Arab at Islamic na bansa. Ang pinakahuling round ng bakbakan ay nagsimula noong October 11 nang mapatay ang isang Islamic Jihad commander sa isang airstrike ng Israeli sa Gaza City. Tumugon ang mga militanteng grupo ng mahigit 1,000 rocket na pinaputok ng mga lungsod at bayan ng Israel sa mga sumunod na araw. Sinasabi ng Israel na nagsagawa ito ng daan-daang airstrike na nagtatarget sa mga rocket launcher, pasilidad ng armas at mga militanteng operatiba sa buong Gaza. Ang mga strike ay pumatay ng higit sa 30 Palestinian sa ngayon, kabilang ang ilang mga sibilyan. Naniniwala ang Israel na ang mga operasyon ay kinakailangan upang ihinto ang rocket fire at pahubain ang mga kakayahan ng militante. Gayunpaman, ang laki at intensity ng kampanya ng pambobomba ay humantong na sa mga akusasyon ng mga aksyon ng Israel ay lumampas na nga sa makatuwirang pagtatanggol sa sarili. Ang mataas na bilang ng mga namatay sa sibilyan, kabilang ang ilang mga bata ay umani ng partikular na pagpuna. Sinasabi ng Israel na gumagawa ito ng mga pagsisikap upang maiwasan ang mga sibilyan na casualty, ngunit sinasadya ng Hamas at iba pang mga grupo ang operasyon mula sa mga sibilyang lugar. Ang pahayag ng China ay sumasalamin sa mga alalahanin na ibinangon ng ibang mga bansa tulad ng Egypt, Turkey, European Union at United Nations. Noong October 14, sinabi ni UN Secretary General Antonio Guterres na siya ay lubhang nababahala sa tumitinding labanan at nananawagan sa magkabilang panig na magsagawa ng maximum na pagpipigil. Ang European Union ay nagpahayag ng pag-aalala na ang karahasan ay maaaring mawala ng kontrol. Kinundi na ng Turkey ang disproportionate use of force ng Israel at tinawag ang mga strike na isang massacre. Para sa China, ang salungatan ay nagdudulot ng mga diplomatikong hamon habang sinusubukan itong palawakin ang ugnayan sa Israel at sa mundo ng mga Arab. Bilang isang permanenteng miyembro ng UNSC, nais din ng Beijing na makita bilang sumusuporta sa mga internasyonal na pagsisikap para sa de-escalation at isang mapayapang resolusyon batay sa solusyon ng dalawang bansa. Gayunpaman, ang pagpuna ng China sa Israel ay nanganganib na mag-backlash mula sa Jerusalem at maaaring makasira sa operasyong pang-ekonomiya. Bilang konklusyon, ang China ay nagpahayag ng pagkabahala sa tumitinding karahasan sa Gaza at sinabing ang mga aksyong militar ng Israel ay lumalampas na sa makatuwirang pagtatanggol lang sa sarili. Bilang isang permanenteng miyembro ng United Nations Security Council at tumataas na pandaigdigang kapangyarihan na naghahanap ng impluwensya sa gitnang silangan, nahaharap ang Beijing sa maselang pagbabalanse ng pagtugon nito. Gayunpaman, nais din ng China na magsenyas ng suporta para sa mga internasyonal na pag-isikap sa diplomatiko at maiwasan na makitang lantarang sumusuporta sa Israel kapalit ang buhay ng mga sibilyang Palestinian. Ang pagpuna nito sa hindi katimbang na puwersa ng Israel ay sumasalamin sa mga komplikadong diplomatikong pagsasaalang-alang. At para sa ibang mga balita, mga Chino isa-isa nang pinapauwi sa kanilang mga bansa, lalong-lalo na ang mga nagtatrabaho dito sa Pilipinas.
Ang Chinese Embassy sa Maynila ay nag-anunsyo noong ika-15 ng Oktubre na 36 na mga Chinese national na iligal na nagtatrabaho sa isang Philippine Offshore Gaming Operator o POGO ang na-deport mula sa Pilipinas. Ayon sa inilabas na pahayag ng Chinese Embassy, umalis ng Pilipinas ang 36 na Chinese national noong ika-13 ng Oktubre kasama ang mga Philippine Police Escort. Ito ang pinakabagong hakbang sa patuloy na kooperasyon ng pagpapatupad ng batas sa pagitan ng China at Pilipinas para masugpo ang mga iligal na operasyon ng POGO. Ang deportasyon ay kasunod ng ilang raid na isinagawa noong August 1 ng Presidential Anti-Organized Crime Commission sa Rivendell Global Gaming Corporation, isang POGO hub na matatagpuan sa Pasay City. Sa pagsalakay, natuklasan na maraming empleyado ng Rivendell Global Gaming ang walang tamang work permit at visa para makapagtrabaho sa bansa. Sa kahilingan, kinilala ng Chinese Embassy ang mga Chinese nationals sa mga empleyadong kulang sa tamang dokumentasyon at binigyan sila ng travel documents para mapadali ang kanilang deportasyon. Isang paunang batch ng mga iligal na nagtatrabahong Chinese POGO na manggagawa ay na-deport na noong Setyembre 22. Ang mga POGO ay mabilis na lumago sa Pilipinas nitong mga nakaraang taon na naakit ng mga liberal na patakaran ng bansa patungo sa industriya ng pasugalan. Gayunpaman, ang ilang POGO ay napag-alamang iligal na nagtatrabaho ng mga dayuhang manggagawa, karamihan sa mga mamamayang Chino, nang walang permit sa trabaho o sa pamamagitan ng paggamit ng mga tourist visa kapag kinakailangan ng mga work visa. Nagtaas ito ng mga isyong iligal at panlipunan para sa China at Pilipinas. Ipinahayag ng Embahada ng China na ang pinakahuling pagpapatapon ng 36 na empleyadong Chinese ay bahagi ng patuloy na pagkipagtulungan sa pagitan ng mga ahensyang nagpapatupad ng batas ng China at Pilipinas upang matugunan ang mga isyong ito. Ang layunin ay upang pangalagaan ng malusog na panlipunan, pang-ekonomiya at pagpapalitan ng mga tao sa pagitan ng dalawang bansa sa pamamagitan ng pagtiyak na ang kanilang mga mamamayan ay sumusunod sa mga lokal na batas at regulasyon kapag nagtatrabaho sa ibang mga bansa. Inulit ng embahada na magpapatuloy ito sa pagsuporta sa magkasalib na pagsisikap sa pagitan ng mga otoridad ng China at Pilipinas na imbestigahan ang mga iligal na operasyon ng POGO, kilalanin ng mga dayuhang empleyado ng walang wastong dokumentasyon at mapadali ang kanilang maayos na pagpapauwi. Dahil nananatiling isyu ang mga POGO, inaasahan ang karagdagang pagpapatapon ng mga iligal na manggagawang Chinese mula sa Pilipinas sa mga susunod na buwan. Ano masasabi mo sa mga balitang ito, kaibigan? Ibigay ang iyong opinyon sa ibaba. Maraming salamat sa inyong pagtutok sa ating balita ngayong araw. Huwag po ninyong kalimutang mag-subscribe ang aming channel at i-click ang notification bell upang ma-update sa mga susunod na balita. Ito po si Idzky News King, magbabalita para sa inyo hanggang sa ating susunod na pagkikita. Drop.